Hindi po rito sa programang ito, siguro mas malaki ang impact ng pagpasok ng global economical crisis natin. Totoo yun, totoo Kaya yun. dagdagan nga po ninyo, ma'am, ang pagpapaliwanag tungkol po dito Oo. at nang naiintindihan din po ng kababayan natin kung anong mga ginawa ninyo para, sabi ngayon, bagamat unpopular ito, naging dugtong at pangharang at kalasag upang hindi po magrabe ang Pilipino ng tama ng economic crisis. Well, una sa lahat, ang reforma ng ekonomiya, yun ang nasa sentro ng ating patakaran sa ekonomiya. At gitna naman noon sa success ng ating programa ay itong pagtaas ng buwis, yung value-added tax. Dahil itong value-added tax na ito ay nag-angat ng ating resources ng 100 billion pesos a year na, by the way, Sonia, starting this year, 40 billion doon ay pumupunta sa local government. Kaya umangat din ang kita ng local government by 40 billion starting this year. At kung wala yun, ay mahirap mabigay itong mga binabanggit kong programa kanina. Opo. Ay yung mga social services na yon at yung infrastruktura na nakikita natin. At kasi kung wala kang kita para mapuhunan sa taong bayan, walang kaunlaran. Pero kung meron kang kita, meron kang mapupuhunan sa physical and human infrastructure, mga kalsada, mga tulay, mga pantalan, edukasyon, healthcare, yung conditional cash transfer na yan. Kaya napalawak natin yung ating kalinga sa kalusugan, napag-ibayo natin ang edukasyon, napalawak natin yung social services kasama yung conditional cash transfer na binabanggit nyo. Pero sa katotohanan talaga, hindi picnic yung magtaas ng value-added tax. Opo. At talagang ako ang nagbayad doon politically. Pero to me, it was worth every point I lost in popularity to see that the nation was finally moving. Pero bahagi lang noon yung revenue. Ang importante talaga yung ating budget, kailangan sikapin natin na mabalanse yung budget. At hindi lang yon, we also encourage mga bagong mga industriya gaya ng business process outsourcing na meron na ngayon dito sa Bicol. At yung ating relasyon sa kalakalan, dinami natin ang ating mga palengke para hindi tayo totally dependent lang sa American market na in fact naghihirap na nga sila ngayon. So, lahat nito ginawa natin bago nagkaroon ng senyas na magkakaroon ng global crisis. Global crisis. Kaya, salamat dito sa very vital medicine, yung EVAT reform. Ngayon, gaya ng sabi mo, yung ibang mga bansa, ang laki ng kabagsakan ng kanilang ekonomiya, tayo hindi ganoon. Hindi ganoon. Next question po natin tungkol sa sinasabing CLIP project. Oo. Na implemented na po dito sa Bicol. Good. In relation to the different agencies of the government, katulad po ng DPWH, DNR, NIA, DA, TESDA, lalo na po ang TESDA, and then of course ang DSWD. Ano po itong CLIP project na to? Itong CLIP stands for Comprehensive Livelihood and Emergency Employment Program. Sinabi ko sa lahat ng ahensya na 1.5% ng kanilang budget ay dapat i-contribute nila dito sa programang ito. So, lalo na, at ito ay lalo na para doon sa mga nawalaan ng trabaho dahil sa global economic crisis. Yun ang unang-unang priority. Dito nga sa Bicol ay nakita natin, according to the DOLE figure, 600 ang nawalaan ng trabaho. So sila ay bibigyan ngayon ng emergency employment or livelihood. Itong mga programang ito ay binabagay natin sa ano ang priority natin sa lugar na yon. Halimbawa, ang Bicol, siya ay bahagi ng Super Region Central Philippines. Tourism ito. So, ang gusto natin ibigay na livelihood ay yung kagaya ng GREET, Grassroots Entrepreneur for Ecotourism. Kung mabibigyan natin sila ng
hanap buhay na may kinalaman sa ecotourism, yun, gusto natin ilagay ang kanilang livelihood doon. At saka yung clean and green, dahil kung meron kang tourism o kahit na walang tourism, kailangan malinis ang lugar. So dapat bigyan sila ng emergency employment para linisan yung mga kalsada, at linisan yung yung basura, yung waste management, ganon. At saka doon naman sa coastal areas, bantay dagat. Okay. Pwedeng bigyan ng emergency employment for bantay dagat. Ngunit bagamat whether tourism or not tourism, meron din tayong mga general programs for the whole country. Yung Oyster, yung out-of-school youth, towards economic resilience. Yung Kalahi, yung pinakamahihirap, binibigyan ng cash for work ng DSWD. Yung yung DOLE, meron silang programa specifically for those that lost their jobs in the economic crisis of the world. Ang tawag dito ay TUPAD, Tulong Pangkabuhayan sa mga Displaced. Dito para sa roadside maintenance, sa flood control manpower. Tapos meron din yung para sa mga bumabalik na expatriates na nawala ng trabaho abroad. Although konti lang yun, dahil nakakahanap din sila ng trabaho eh. FAME, Financial Assistance and Microfinance for Expatriates. At ang bawat lugar, merong program steward para siguraduhin na lahat itong ahensya ay ginagawang contribution nila. At dito naman sa Bicol, walang iba, ang ating program steward, walang iba kung hindi ang ating DBM Secretary na si Nonay Andaya. So tama-tama dahil DBM pa siya. So, yan ang clip. Yan. Yes. Ma'am, my question is about the PNR. Pero Karil, Yes. Oo. mga balita na ito na raw po'y pinasisimulan, etc., etc. Oo. Na sinasabi nilang before December, makakasakay na kami sa train muli. Tayo talaga ay buong loob natin sa modernization ng ating infrastruktura ng ating bansa. At yung pagbalik ng serbisyong Manila to Bicol, isa ito sa mga paraan kung paano madala natin ang kaunlaran sa buong bansa. So, si Ower Andal, ang general manager ng PNR, at si Mike Defensor, ang chairman. At mula nung team nila ay nagtatrabaho magkasama, nung March, nagsimula na yung repair at upgrading ng train stations sa Bicol area. At yung trucks, yung railroad trucks naman, next month magsisimula. So pagdating ng Peña Francia raw, yung Iriga and yung Tagkawayan to Iriga, okay Iriga na to raw. Tagkawayan. Sabi ni Ower. Tapos doon sabi ni Ower, yung Manila to Bicol by the end of the year.